Magandang gabi kapatid kaibigan, narito po akong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert na magbabahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabing ito ay pinamagatan ko na Totoo ba ang impyerno? Kapatid kaibigan, yan ang paksang ating tatalakayin, kung totoo ba ang impyerno o ito ba'y isang imahinasyon o katang-isip lamang. Kapatid kaibigan, sa ating pagpapatuloy ito'y ating aalamin ang kasagutan kung ito ba ay totoo o hindi. Ayon sa kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol dito at hindi kung ano ang sinasabi ng tao na nag-aral ng theology o yung mga Bible historiador. Kapatid kaibigan, ito ay ating tatalakayin, sasagutin sa pamamagitan ng iba't ibang mga katanungan na may kinalaman patungkol sa impyerno. Unang katanungan, totoo ba ang impyerno? Pangalawang katanungan, nasaan ba ang impyerno? Pangatlong katanungan, paano inilalarawan ng Biblia ang impyerno? Pang-apat at panghuling katanungan, ang impyerno ba ay ginawa para sa tao? Kapatid kaibigan, yan ang apat na katanungan na ating tatalakayin at isa-isang sasagutin sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Unang katanungan, totoo ba ang impyerno? Yan ang unang katanungan. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Kapatid kaibigan, ako ay magbibigay ng mga batayang talata sa Biblia na magpapatunay na totoo na mayroong impyerno. At ito ay totoo. Sa Lucas chapter 12 verse 5 ay ating mababasa ang ganito. Datapwat ipinagpapauna ko sa inyo kung sino ang inyong katatakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihang magbulid sa impyerno. Kapatid, ang linaw po, magbulid sa impyerno. Ibig sabihin po kapatid, may impyerno. Tunay, sinasabi ko sa inyo, siya ninyong katakutan. Yan po ang isang katibayan na nagsasabing mayroong impyerno ayon po sa aklat ng Lucas chapter 12 verse 5. Dumako naman po tayo sa aklat ng Marcos chapter 9 verse 47 na ganito naman po ang sinasabi. Kung ang mata mo'y makapagpapatisod sa iyo, ay dukutin mo. Mabuti pa sa'yo nang pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata kaysa may dalawang mata kang mabulid sa impyerno. Yan kapatid kaibigan ang pangalawang referensya sa Marcos chapter 9 verse 47 na kung meron daw po, kung ang mata daw po ang nakapagpapatisod ay dukutin, mabuti pa raw pong pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata kaysa may dalawang mata kang maibulid sa impyerno. Yan po ang sabi. So kapatid, nagpapatotoo, ayon sa Biblia ay mayroong impyerno. Pangatlong katibayan, matatagpuan naman at mababasa sa Revelation chapter 20 verse 14 na ganito naman po ang sinabi. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy.
Ito ang ikalawang kamatayan sa makatuwid bagay, ang dagatang apoy. Dagat-dagatang apoy, ibig sabihin po ay impyerno. Kapatid kaibigan, ang mga talatang iyan na aking ibinigay ang nagpatunay na totoo ang impyerno. So nasagot na po natin, kapatid kaibigan, kung totoo ba ang impyerno. Malinaw po ang sabi ng Biblia doon sa aking 3 batay na binasa na mayroong impyerno at totoo ang impyerno. Darako na tayo sa pangalawang katanungan, nasaan ba ang impyerno? Yan po yung pangalawang katanungan. Matapos nating mapag-alaman na totoo ang impyerno, ang pangalawa pong katanungan ay nasaan ba ang impyerno? Yan po yung pangalawang katanungan. Atin alamin kung nasaan ba talaga ang impyerno. Ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol dito? Kasi kapatid kaibigan, may mga nagsasabi na ang impyerno raw ay nasa ilalim ng lupa, na marahil ang pinagbatayan nila ay ang mga talata sa Lucas at sa Proverbs na nagsisipagsabi ng ganito. Atin pong basahin ang Luke chapter 10 verse 15. At ikaw, Kapernaum, magpapakataas ka hanggang sa langit, ikaw ay ibababa hanggang sa Hades. Yun po yung sinabi na ibababa sa Hades. Sa Proverbs chapter 15 verse 24 ay sinabi naman ang ganito, sa pantas ay paitaas ang daan ng buhay upang kaniyang mahiwalayan ang Sheol sa ibaba. Kapatid kaibigan, dahil ang dalawang talata na ito ay nagbanggit ng salitang tumutukoy sa ibaba, kaya siguro marahil nasabi ng mga naniniwala dito na ang impyerno ay nasa lupa. Kapatid kaibigan, may nagsasabi rin naman na ito raw ay nasa langit, na mayroon lang daw na dibisyon na naghihiwalay sa mga masama at mabuting tao. Iyan ang mga karaniwang sinasabi ng mga tao na kung saan, kapatid kaibigan, marahil ang pinagbabatayan nito ay yung istorya ng the rich man and the beggar na natala sa Lucas chapter 16 verse 19 up to 26 na ganito po ang sinasabi. Mayroon ngang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubin na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat, ay inilalagay sa kanyang pintuan at naghahangad na makakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo. At lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman, inilibing, at sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro
ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ng aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito o sa apoy na ito. Datapwat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay, datapwat ngayon ay inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga ibig tumawid buhat dini hanggang sa iyo ay hindi maaari at gayon din naman walang makatawid mula diyan hanggang sa amin. So yun po siguro mga kapatid kaibigan ang pinagbabatayan ng iba na nasa langit, meron lang pong dibisyon doon po sa ating tinalakay at binasang talata. Kapatid kaibigan, iyan ang istorya na para bang pinagbabatayan ng maraming tao na naniniwala na maaaring ang impyerno ay nasa langit daw. Mayroon lang daw division na naghihiwalay dito. Pero kapatid kaibigan, kung mapapansin natin ang talata, wala namang direktang nabanggit na salitang langit. Ilang ulit kong binasa ang Luke chapter 16 verse 19 up to 26, ang nabanggit lang ay dinala si Lazaro sa sinapupunan ni Amang Abraham. At ang sinapupunan ay hindi naman maituturing na isang lugar, ito ay presensya. At ang Hades na tinutukoy dito ay ang paglalarawan lang ng pangyayari ng pagdurusa na kung saan ang pagdurusa ay hindi maituturing na lugar kung hindi ito isang pangyayari na mararanasan. Kapatid kaibigan, sa aking pagre-research para alamin kung saan ba talaga ang lugar na kinaroroonan ng impyerno, ay ito ang aking napag-alaman, na ang Biblia ay hindi nakapagbigay ng eksaktong partikular na physical o geographical na lokasyon para sa impyerno. Sa halip, inilalarawan lang ito sa pamamagitan ng mga metafora o pagwawangis o pagkukumpara o theolohika pagdidescribe ng termino or limitasyon o hangganan. The Bible does not provide a specific physical geographical location for hell. Sa halip, ito ay gumagamit ng magkakaibang termino at para ilarawan ang salita ng magsasabi na ito'y isang lugar o kalalagayan ng pagkahiwalay mula sa piling ng Diyos. Kapatid kaibigan, sa kabuuan ang impyerno'y inilalarawan bilang isang kalalagayan ng paghihirap, paghihiwalay mula sa Diyos at walang hanggang kaparusahan, sa halip na isang tiyak na address o sa halip na tiyak na address sa mapa ng mundo. Kapatid kaibigan, yan ang kasagutan sa pangalawang katanungan na walang tiyak na lugar kung saan naroon ang impyerno. Bagamat
may mga talata sa Biblia na nabanggit patungkol sa pinakamalalim na Sheol o bottomless pit. At iyan ay natala at mababasa sa mga sumusunod na talata. Atin pong basahin ang mga sumusunod na talata. Sa Psalm chapter 86 verse 13 ay ganito po ang mababasa. Sapagkat dakila ang iyong kagandahang loob sa akin at iyong iniligtas ang aking kaluluwa sa pinakamalalim na Sheol. Ang sabi po ni salwistang Haring David, iniligtas daw ng Panginoon ang kanyang kaluluwa sa pinakamalalim na Sheol. Ang isa pa pong nabanggit ay sa Revelation chapter 20 verse 1 up to 3 na ganito po ang sinabi. And I saw the angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit, and a great chain in his hand, and he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the devil and Satan, and bound him in 1,000 years, and cast him into the bottomless pit. Yan po kapatid ang sinabi, itinapon sa walang hanggang kalaliman. Sa Revelation chapter 10 verse 11 ay gato naman ang sinasabi. Sila ay may pinakahari na anghel ng kalaliman. Ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo ay si Abaddon, at sa Griego ay may pangalan siyang Apollyon. Mga kapatid, kaibigan, yan po ang tatlong talata na kapagbanggit ng salitang sa kalaliman at sa walang hanggang kalaliman. Kaya siguro nakapag-conclude ang iba at sinasabi nila na ang impyerno ay nasa ilalim ng lupa dahil sa mga nabanggit na mga salita na tumutukoy sa kalaliman sa mga talatang ating nabanggit. Kapatid, kaibigan, darako na tayo sa pangatlong katanungan. Paano inilalarawan ng Biblia ang impyerno? Yan po kapatid kaibigan ang pangatlong katanungan na ating tatalakayin at sasagutin. Kapatid kaibigan, ang impyerno ay inilalarawan ng Biblia sa iba't ibang paglalarawan katulad ng mga sumusunod. Ang impyerno ay isang nakakatakot at kahindik-hindik na lugar na kung saan ang apoy ay hindi namamatay. Yan po ang isa sa paglalarawan sa impyerno. Atin pong basahin. Then shall say also unto them on the left hands, Depart from me, ye cursed, into everlasting, prepared for the devil and his angel. So, ibig sabihin, everlasting, wala pong katapusang apoy. So, ang apoy po sa impyerno ay hindi namamatay. Ang pangalawa pong paglalarawan, ang uod doon ay hindi rin namamatay. Ano po ang sabi? Sa Mark chapter 9 verse 44, na dooy hindi namamatay ang kanilang uod at hindi napapawi ang apoy. Yan po ang pangalawang paglalarawan. Pangatlo, walang hanggan ang pagdurusa doon. Sabi po sa 2 Thessalonians chapter 1 and 9,
na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Who shall be punished with everlasting destruction, wala pong hanggang pagdurusa. Sa apat na paglalarawan, isang lugar ng kadiliman. Sa Mateo chapter 8 verse 12 ay atin pong mababasa, "But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth." Datapwat ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa kadiliman. Sa labas, diyan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng kanilang mga ngipin. Inilalarawan po ang impyerno bilang isang napakadilim na lugar. Ayon po yan doon po sa Mateo chapter 8 verse 12. At ang panghuling paglalarawan, ito'y inilalarawan bilang isang dagat-dagatang apoy. Ano po ang sabi sa Revelation chapter 20 verse 14? "And the death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death." At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid bagay ang dagat-dagatang apoy. So inilalarawan din po ang impyerno na isang dagat-dagatang apoy. Yun po ang sabi sa Revelation chapter 20 verse 14. Kapatid kaibigan, ganyan inilalarawan ng banal na kasulatan kung ano ang itsura ng impyerno. Ayon po sa ating ginawang mga batayang talata na ating binasa kanina lamang. Kapatid kaibigan, tutungo na tayo sa pang-apat at panghuling katanungan. Ang impyerno ba ay ginawa para sa tao? Kapatid kaibigan, yan po yung pang-apat at panghuling katanungan na ating bibigyang kasagutan. Brothers, friends, according to biblical theology, generally state that hell not created for humans, rather created for the devil and his angel as place of punishment. Yan po ang natala sa Mateo chapter 25 verse 41 na ang impyerno raw po ay ginawa para sa devil at sa kanyang mga anghel. Yan po ang sabi. Ang sabi po ay, "Then he will say to those on his left, Depart from me, you who are cursed, into the eternal prepared for the devil and his angel." Inihanda para sa devil at sa kanyang mga anghel. Kapatid kaibigan, ang talatang ito ay diretsahang sinabi na ang eternal fire ay inihanda para lamang sa devil at sa kanyang mga anghel. Pero kapatid, mayroon pong pasubali. But humans may be go to hell by their own choose, and it will happen when they reject Jesus, the pathway of salvation, when he said, "I am the way, the truth, and the life." Yan po ay mababasa sa John chapter 14 verse 6. Jesus said unto him, "I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama
kung hindi sa pamamagitan ko. Kapatid kaibigan, malinaw po ang sagot na ang impyerno'y ginawa hindi para sa tao. Ito'y ginawa para sa devil at sa kanyang mga angels. Yan po ang sinabi sa Mateo chapter 25 verse 41. Nakababasa natin kani-kanina lamang. Pero bagamat ito'y ginawa para lamang sa devil, may posibilidad na ito ay kapuntahan din ng sinumang tao na ang choice ay mag-reject kay Kristo sa ino-offer na kaligtasan sa tao. Magbigay daan sa kaligtasan sa tao na magbibigay daan na huwag tunguhin ang impyerno. Kapatid kaibigan, bago ako magtapos sa pagtalakay sa paksang ito, ako ay magbibigay ng ilang pananalita ng pagpapaalala patungkol sa impyerno. Kapatid kaibigan, gaya ng ating pinag-aralan at nabanggit, totoo ang impyerno. Ayon po yan sa Biblia na ating napag-aralan kani-kanina lamang. Ang impyerno ay naglalarawan ng walang hanggang paghihirap at pagdurusa na hindi namamatay ang uod at apoy, sabi po ng Biblia. Ang impyerno ay hindi ginawa para sa tao, ito'y ginawa para lamang sa devil and his allied. Pero may posibilidad din na ito ay matunguhan ng tao kung ang tao ay magre-reject sa kaligtasang ino-offer ni Kristo para sa kanya. Kapatid kaibigan, ang Diyos ay mapagpahinuhod, kaya ang pagkakataon ay ibinibigay pa niya sa atin mga tao para makapagsisi at makapagbalik loob sa Kanya. Kapatid kaibigan, huwag sayangin ang panahon hanggat may pagkakataon. Salamat kapatid kaibigan sa pagsama sa akin sa maikling oras ng pagtalakay sa gabing ito sa paksang pinamagatan ko na Totoo ba ang impyerno? Sana kapatid nakatulong sa iyo at nakapagbigay kaalaman sa iyo ang tinalakay natin sa gabing ito. Ingatan tayo ng Panginoon sa ating pansamantalang pagtulog sa gabing ito upang bigyang daan kapahingahan ang pagod na lupang katawan sa maghapon ng paggawa. Magandang gabi sa bawat isa. Amen.